Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita sa pangunguna ng Presidential Communications Office. Kabilang ang PTV, Presidential Broadcast Service, Philippine Information Agency, Philippine News Agency at IBC. Ilang araw na lang, bagong taon na. Tutok na sa mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong umaga sa Balitang Pambansa, pagdiriwang ng Pasko sa bansa naging maulan, pero generally peaceful naman ayon sa Philippine National Police. Pagmamahalan, kapayapaan at pagkakaisa, sentro ng mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong Kapaskuhan. Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sinabing walang ceasefire kasabay ng anibersaryo ng CPP-NPA ngayong araw. Armed Forces of the Philippines tiniyak na hindi magpapakakampante sa kabila ng unti-unting paghina ng guerrilla fronts sa bansa. Department of Health nakapagtala ng 43 kaso ng biktima ng paputok simula noong December 22 hanggang alas 6 ng umaga ng December 25. At ilang lugar sa bansa binaha dahil sa patuloy na pagbuhos ng ulan dulot ng shear line. Narito na ang detalye ng mga balita. Naging mapayapa ang bisperas ng Pasko sa pangkalahatan ayon sa Philippine National Police. Batay sa monitoring ng PNP, walang ni isang masamang pangyayaring naitala sa buong bansa. Nasa 37,000 na pulis ang ipinakalat para magbigay seguridad ngayong holiday season. Bukod sa matataong lugar, may deployment din ng PNP sa mga barangay para magpatrolya sa mga subdivision para magbantay laban sa mga akyat bahay. Paalala ng mga pulis sa publiko mag-ingat sa mga matataong lugar na madalas samantalahin o sinasamantala ng mga masasamang loob. Nauna nang sinabi ng PNP na wala silang banta na namomonitor para sa mahabang bakasyon. Pangkalahatang naging mapayapa ang pagdiriwang ng Pasko sa buong bansa. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo, nagtapos ang 9 na araw ng simbang gabi na walang untoward incident. Sa araw mismo ng Pasko, tinutukan ng mga pulis ang transportasyon at mga commercial establishment. Gayunman, naging maulan ang Metro Manila dahil sa shear line. Apektado din ng shear line ang Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, Eastern Visayas, Marinduque, Romblon, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. Isa buhay ang tunay na kahulugan at layunin ng Pasko. Yan ang mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga Pilipino na nagdiriwang ng Kapaskuhan. Ayon sa Pangulo, mahalagang bahagi ng buhay ng mga Pilipino ang okasyong ito na hindi lamang pagdiriwang ng kapanganakan ni Jesucristo na siyang tagapagligtas, kundi panahon din kung kailan nararanasan ang presensya ng Diyos sa pinakamalapit na anyo na nagdudulot ng pagpapasalamat, kabutihan at kaligayahan sa lahat. At sa ngayong, marami sa mga Pilipino ang uuwi sa kani-kanilang probinsya, hinimok ng Pangulo ang bawat isa na magnilay-nilay sa kung ano ang tunay na mahalaga, ang mamuhay ng may kahulugan at layunin. At para maging posible ito, naway ang kasiyahan at diwaan ng Pasko ay magdala ng pagmamahalan at kapayapaan sa bawat tahanan at magtanim na mas malalim na pagpapahalaga sa lakas na nagmumula sa ating relasyon sa may kapal at mula sa isa't isa. Umaasa ang Pangulo na tularan ng nakakarami ang liwanag na gumagabay sa tatlong pantas upang makita ang sanggol sa sabsaban upang ang iba ay makita at maranasan ang pag-asa na maluwalhating inaalok ng Panginoon. Paskong Pilipino ay ang pinakamasayang Pasko sa buong mundo. Kaya naman, sa kabila ng anumang pagsubok o pinagdadaanan, hindi may aalis sa atin ang magdiwang. Simple man ang pamamaraan. Libo-libong netizens nagpaabot ng pagbati kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sa First Family ngayong holiday season. Nagpasalamat sila sa ipinakitang mabuting liderato ng punong ehekutibo, si Alvin Baltazar na Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Dinagsa ng pagbati sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ang bumubuo ng First Family nitong nagdaang araw ng Kapaskuhan. Pero bukod sa pagbati ng maligayang Pasko,
ay marami ding mga netizen ang nagpahayag ng kanilang hangad para sa punong ekutibo ng lakas at mabuting kalusugan para sa susunod na taong pa nito sa paglilingkod sa sambayanang Pilipino. Dagdag na katalinoan naman ang hiling ng ibang mga netizen para sa Pangulo sa gitna ng ginagawa nitong pangunguna sa bansa. Ang iba naman ay nagpaabot ng pasasalamat kay Pangulong Marcos dahil sa ipinakita nitong dedikasyon at mahusay na ginagawang pamamahala at pamamalakad sa gobyerno. Ang iba naman ay nagpahayag ng katuwaan sa patuloy na pagsisikap ng Pangulo na maihatid hindi lamang ang saya kundi ang pagkakaisa. Tema naman ng pasasalamat ng ibang netizen, ang anyay malinaw na hangarin ng Pangulo sa Pilipinas at isa na rito ang ipagtanggol ang teritoryo ng Pilipinas na para sa mga Pilipino. Salamat din anya sa walang sawang pagmamalasakit ng Chief Executive habang ang iba'y ipinagpapasalamat kay Pangulong Marcos Jr. ang pagiging mas mabuting muli ng Pilipinas. Para sa Balitang Pambansa, Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas. Dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan sa araw ng Pasko, pinili na lang ng ilang pamilya ang mamasyal sa mga indoor park at mall sa Maynila. Habang ang mga pulis mahigpit na babantayan pa rin ang iba't ibang pasyalan sa lungsod. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Luisa Erispe ng PTV. Halos walang tigil ang buhos ng ulan buong umaga sa lungsod ng Maynila. Pero dahil kinaugalian na ng ilang Pinoy na mamasyal tuwing Pasko, marami ang hindi nagpatinag sa ulan at dumiretso na lang sa mga indoor na parke at malls sa Maynila. Tulad ng pamilya ni Ali, na sa mga public parks o sa Luneta lang sana dapat ang punta. Pero nauwi sila sa Manila Ocean Park na isa ring kilalang parke sa Maynila dahil dito raw safe sa ulan ang mga bata. Sakto naman ang napili nilang lugar dahil may bago ring pasabog ang parke tulad ng Christmas Village na may rides para sa mga bata at meron ding Philippine Biodome na pwedeng magkaroon ng personal na experience sa iba't ibang uri ng hayop. Kala ko hindi matutuloy din basa nga kami. Kaso para sa yung family maging masaya, tinuloy pa rin talaga namin. Maganda pa rin naman, importante naman yung mga bata Hindi lang indoor parks ang naging puntahan ng mga naghahanap ng galaan ngayong Pasko. Marami rin ang maagang pumila sa malls para naman manood ng sine. Tulad nila Shaira na alas 9 pa lang ng umaga nakapila na sa labas ng mall. Gusto kasi nilang maagang makapanood ng mga pelikula ng Metro Manila Film Festival. Mamamasyal po kasama po yung pamilya ko, tapos yung anak ko. Tapos manonood po kami ng sine. Pag open kasi ng sine, ma'am, di ba maraming MMFF na entry. Kaya maaga kaming pumunta rin dito, ma'am. Sa outdoor parks naman, dahil nga sa ulan, kakaunti lang ang tao. Sa Luneta, may mangilan-ngilan na bumibisita pero hindi rin nagtatagal. Sa Manila Zoo, may mga nagpunta rin at dinaan na lang sa payong ang ulan. Pag kinabukasan po, uwi na rin po kami. Kaya kahit maulan ngayon, punta pa rin po kami. Hindi naman kayo nag-alala, baka magkasakit yung mga... Yun nga din po. May dala naman po kaming payong. Nag-ready naman po. Tsaka gusto na naman din po nila kaya talagang pinursige na rin po namin kahit maulan. Sabi ng Manila Police District, inaasahan talagang marami ang pupunta sa mga pasyalan sa lungsod. Kaya ito ang babantayan nilang nasa 1,000 hanggang 2,000 pa rin na mga pulis ang nakadeploy sa buong lungsod. Yes, lahat ng mga places of convergence talaga meron tayong mga deployment yan. Doon sa mga lugar na talagang maraming tao, meron tayong mga ibiniblend doon ng mga naka-plainclothes na mga police din natin para i-monitor yung mga iba pa na maaaring gumawa ng krimen. Mula sa PTV, Luisa Erispe para sa Balitang Pambansa. Nilinaw ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na walang ceasefire kasabay ng anibersaryo ng CPP-NPA bukas. Ayon sa kalihim, ang tigil putukan ay tila paghinto na rin ang kanilang layo na ma-neutralize sa mga terorista. Isa rin umano itong pag-ibigay relevance sa grupo na matagal na nilang inaasam. Mababatid na ang rebelding grupo ay hindi na umano kayang magsagawa ng large-scale operation ayon sa AFP. Kaugnay ng kanilang pagdiriwang para sa 56th founding anniversary ng CPP-NPA ngayong araw, December 26. Tiniyak ng Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Francel Padilla
na hindi magpapakampante ang mga sundalo sa kabila ng unti-unting paghina ng guerrilla front sa bansa. Sa panayam ng Mike Abe Live, sinabi ni Padilla na iisa na lamang ang guerrilla front ng New People's Army sa kasalukuyan. Marami na ring probinsya nagdeklara ng insurgency-free. Sa kabila nito, sinabi ni Padilla na patuloy nilang tutuparin ang kanilang tungkulin na tiyaking magiging mapayapa ang bansa laban sa mga panloob at panlabas sa banta. From the start of the year na dineclare po natin noong January na 7 ang weekend guerrilla fronts. Okay. Now we are down to 1. Ayun. Pero yung 1 po na yon is under process na po siya na para po lumabas na rin na totally eliminated na po. So we have more and more provinces who've been declaring na sila po ay insurgency free. But of course, the Armed Forces of the Philippines, we will not let our guards down. So nandyan pa rin po tayo, hindi natin yan iiwanan para po ma-attain natin itong tinatawag nating just and lasting peace. And transition na rin po natin ito to law enforcement. Nasa 78,000 pulis, mga bumbero at mga tauhan ng Bureau of Jail Management and Penology ang nagbabantay sa iba't ibang lugar sa bansa habang ipinagdiriwang ng mga Pilipino ang araw ng Pasko. Nasa 40,000 ang bilang ng mga pulis, 38,000 ang mga bumbero, gayon din ang bilang ng mga tauhan ng BJMP. Layon nga nitong matiyak na magiging mapayapa ang pagdiriwang ng Pasko. Kasabay nito, tiniyak ni DILG Secretary John Vic Remulla na patuloy nilang tatahakin ang tunay na payapa, maunlad at progresibong bagong Pilipinas. Halos maghapong inulan ang maraming lugar sa bansa sa mismong araw ng Pasko. Dahil yan sa dalawang weather systems na nagpapaulan sa bansa. Kung magtutuloy-tuloy ba ang masungit na panahon, alamin sa Balitang Pambansa ni Denise Osorio ng PTV. Hindi nakisama ang panahon sa mismong araw ng Pasko. Tuloy-tuloy at halos maghapon ang naranasang pag-ulan sa Metro Manila. Ayon sa Pag-asa, ganito rin ang sitwasyon sa Central Luzon, Calabarzon, Eastern Visayas at ilang bahagi ng Mimaropa. Ito ay dahil pa rin sa umiiral na shear line o salubong ng malamig na northeast monsoon o hanging amihan at ang mainit na easterlies. Nang dahil sa pagtatagpo ng dalawang weather systems, nagdudulot ito ng pag-ulan o isolated case ng mga thunderstorm. Kasama din ang Bicol sa apektado nito, kung saan binaha na rin ang lugar dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Possible kasi na mas nasa east din kasi sila, kaya mas malalakas yung mga ulan na nararamdaman sa kanila, unlike sa atin sa Metro Manila na medyo nasa loob. Habang ang ibang bahagi ng Visayas at Mindanao ay sa kabuuan ay mas maganda ang lagay ng panahon. Nakikita naman ang posibilidad na magiging maulan ang bahagi ng Northern Luzon sa mga susunod na araw. Dahil yung axis na shear line, possible na mas nakatutok na sa lugar nila. Pero in the next 2 to 3 days, posible maging maulan, and then after that, possible amihan na ulit yung magpapaulan sa may bandang silangang bahagi ng Northern Luzon. Dahil dito, mataas ang chance na uulanin rin ang pagsalubong ng bagong taon sa Northern Luzon dahil sa hanging amihan. Although, nakita natin dahil improving yung weather sa Metro Manila, patuloy lang din siguro nating bantayan yung mga magiging weather pa sa mga succeeding days. Mula sa PTV Manila, Denise Osorio para sa Balitang Pambansa. Ilang lugar naman sa Bicol Region ang binaha dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan, dulot pa rin ang shear line. Mahigpit namang pinag-iingat ng Office of Civil Defense sa mga residente malapit sa Bulkang Mayon. Si Patrick De Jesus ng PTV sa Balitang Pambansa. Naging maulan sa malaking bahagi ng bansa mula bisperas hanggang ngayong mismong araw ng Pasko. Sa Sampaloc to Saraya, Quezon, ilang kalsada ang binaha dahil sa malakas na ulan. Naging maulan din sa Bicol Region kung saan nagkaroon ng pagbaha sa sitio Ologan, Barangay San Isidro sa bayan ng Libon, Albay, kaya't hindi makadaan ang mga motorsiklo at iba pang maliliit na sasakyan. Bahari na naging pagsalubong sa Pasko ng iba pang lalawigan sa Albay, kung saan ilang residente ang hindi nakapag-Noche Buena, habang may mga barangay din sa Legazpi City ang nagpatupad ng preemptive evacuation. Sa EMS Barrio, sa kaparehong lugar, pinasok ng baha ang ilang kabahayan dahil sa pag-ulan. May pagguho naman ng lupa sa Barangay Laganak sa bayan ng Balatan, Camarines Sur, kaya't hindi madaanan ang isang bahagi ng kalsada ng anumang uri ng sasakyan.
Abiso rin sa mga motorista dahil bumigay ang ginagawang kalsada sa Andaya Highway sa Lupi, Camarines Sur dahil sa magdamag na pag-ulan. Mayroon din pag-ulan sa Oriental Mindoro. Ayon sa Pag-asa, ang naranasang pag-ulan ay dahil sa shear line o pagtatagpo ng hanging amihan at easterlies. Kaugnay ng nagpapatuloy na ulan dahil sa shear line na makakaapekto sa malaking bahagi ng Southern Luzon, pinag-iingat ng Office of Civil Defense sa mga residente, lalo sa malapit sa Bulkang Mayon. Kaugnay ng inilabas sa lahar advisory ng PIVOX, habang pinaalalahanan din ng mga komunidad at LGU sa mga apektadong lugar na magpatupad ng preemptive response. Una naman lang nagpulong ang OCD bilang bahagi ng paghahanda at patuloy na monitoring bilang tugon sa banta ng shear line, maging ng Bulkang Kanlaon at magkakasunod na lindol sa Ilocos Sur. Mula sa People's Television Network, Patrick De Jesus, Balitang Pambansa. Isinailalim na sa state of calamity ang bayan ng Valle Hermoso sa Negros Oriental habang naghahanda ang local government unit sa inaasahang paglikas ng mga residente kasunod ng pagputok ng Bulkang Kanlaon. Ayon sa Office of Civil Defense, ang pagdeklara ng state of calamity ng Valle Hermoso ay magiging daan upang mailikas ng maayos ang mga residente. Inaprubahan ng Municipal Council ang state of calamity dahil sa banta ng magma ng bulkan. Katabing bayan lang ng Valle Hermoso ang Canlaon City na isinailalim sa state of calamity noon pang June 4 o sa unang pagputok ng Bulkang Canlaon. Samantala, iba't ibang lugar sa bansa binaha matapos ang pag-ulang dulot ng shear line. May balitang pambansa si Isaiah Mirafuentes ng PTV. Malawak ang pag-ulan ang naranasan sa Luzon sa mismong araw ng Pasko. Nagdulot ito ng pagbaha sa probinsya ng Quezon at Bicol Region. Sa Atibuanan, Quezon, kita kung paano saungin ng mga residente ang baha. Umabot sa halos hanggang tuhod ang tubig sa lugar. Sa Libon Albay naman, halos hindi na madaanan ang ilang mga kalsada matapos malubog sa tubig. May mga lugar pa nga na may kulay putik ang baha. Bantay sarado ng LGU ang sitwasyon sa lugar, lalo na ang mga ilog. Sa Sitio Paklas sa Libon Albay pa rin, nagmistulang dagat na ang daanan. May nakadaan namang maliliit na sasakyan, pero kailangang maghinay-hinay. Sa Nabua, Camarines Sur, lubog din sa baha ang maraming lugar. Umapaw kasi ang ilog sa lugar. Walang bagyo, pero inulan ng maghapon ang Pasko ng marami sa atin. Ayon sa Pag-asa, dahil daw ito sa amihan at shear line o banggaan ng malamig at mainit na hangin. Mula sa PTV, Isaiah Mirafuentes, Balitang Pambansa. Ilang kalsada sa Quezon Province hindi madaanan dahil sa shear line at Intertropical Convergence Zone. Kaya naman ang Department of Public Works and Highways puspusa ng clearing operations. Nasa linya ng telepono si May Formaran na Radyo Pilipinas Lucena para sa Balitang Pambansa. May? Naging mabilis ang aksyon ng DPWH's 1st Engineering District Office sa pagsasagawa ng clearing operation sa Lukban, Sampaloc sa Barangay Bataan, boundary ng Sampaloc at Mauban. Ito'y matapos na isara sa lahat ng uri ng sasakyan dahil sa halos isang talampakan na bitak sa gitna ng kalsada dulot ng malakas at tuloy-tuloy na pagulan simula Besperas hanggang nitong araw ng Pasko. Nilinaw naman ni Engineer Salvador Salvania, District Engineer, na maaari ng daanan ang Mauban, Tignoan, gayon din ang Marilake Road na kahapon ay hindi passable. Para sa mga pupunta ng Mauban, maaaring dumaan ang mga motorista sa Tayabas Mainit Mauban Road habang nagsasagawa ng clearing operation ang kanilang ahensya. Samantala, nasira din ang kalahating bahagi ng kalsada sa Barangay de la Paz, Buenavista Lopez Road at nagkaroon ng landslide sa Diversion Road northbound ng Lopez, Quezon nang matumbang ilang puno ng nyog na sumakop sa isang lane ng kalsada. Rumagasa naman ang malakas na tubig sa may ilog ng Barangay Pandan, Real Mauban Road sa Real, Quezon. Umaabot na sa mahigit 16 na bayan sa Quezon ang naapektuhan ng mga pag-ulan. Mahigpit ang panawagan ng Kapitolyo, gayon din ang mga lokal na pamahalaan sa mga nakatira, malapit sa ibaba ng mga bundok at mabababang lugar dito sa Quezon na maging alerto at agad lumikas kung kinakailangan. Mula sa PBS Radyo Pilipinas Lucena, May Formaran para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat, May Formaran. Samantala, atin namang alamin
ang sitwasyon ngayong umaga sa NLEX, gayon din sa ilang lansangan sa Metro Manila ngayong holiday season. Si Bernard Ferrer ng PTV sa Balitang Pambansa Live. Naomi, maluwag pa ang daloy ng mga sakyan sa NLEX at paunang lansangan sa EDSA matapos ang Pasko. Sa North Luzon Expressway o NLEX, magaan ang daloy ng mga sakyan, partikular sa Balintawak Toll Plaza. Wala rin problema sa Mindanao Toll Plaza, lalo na sa regular RFID lanes. Ngunit may 50 meters na pila ng mga sakyan sa kanang bahagi ng RFID installation lanes. Sa Bukawi Toll Plaza, normal din ang takbo ng mga sakyan sa regular RFID lanes. Pero may 50 meters na pila ng mga sasakyan sa kanang bahagi nito. Tuloy-tuloy din ang usad ng mga sasakyan sa San Fernando northbound at San Fernando southbound lanes. Magaan ang trapiko sa lahat ng bahagi ng NLEX, SCTEX, NLEX Connector, kabilang ang mga toll plaza at interchanges. Sa EDSA, mabilis ang takbo ng mga sakyan sa magkabilang lane ng North Avenue, Quezon Avenue at Kamuning. Naomi, pinapaalalahanan ang mga motorista na i-check ang kanilang sasakyan bago bumiyahe. Maigi din kung susundin ang itinakdang speed limit upang makaiwas sa aksidente. Para naman sa mga kababayan natin na paalis pa lang ng kanilang tahanan, huwag kalimutan na magbaon ng payong sakali may bigla ang buhos ng ulan. Balik sa iyo, Naomi. Salamat Bernard Ferrer ng PTV. Samantala, higit 7,000 pulis at bumbero nakadeploy kaugnay ng pagsalubong sa bagong taon. Iba't ibang hakbang para sa ligtas na Yuletide season inilatag. May balitang pambansa si Isaiah Mirafuentes ng PTV. Isaiah Mirafuentes ng PTV. Isaiah? Na bagong taon na. Inilatag na ng DILG ang mga hakbang para sa mas ligtas na salubong sa bagong taon. Nasa 78,000 police and firefighters ang nakadeploy para sa Yuletide season. Sila mga personnel na magbabantay sa seguridad ng ating mga kababayan at kaligtasan mula sa sunog. 40,000 na magmumula sa hanay ng mga pulis, 38,000 naman mula sa hanay ng mga bumbero. Maging ang BJMP ay magiging alerto rin para bantayan ang Person Deprived of Liberty o PDLs. Mas mababa ang naitalang bilang ng sunog ngayong Disyembre ng taong ito kumpara sa Disyembre noong nakaraang taon. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nasa 724 fire incidents ang kanilang naitala simula December 1 hanggang December 24 ng taong ito. Mas mababa ito kumpara sa 1,112 na naitala sa parehong panahon noong nakaraang taon. 15 fire incident ang naitala ngayong taon na dahil sa paputok. Maliban sa sunog, nais rin masigurado ng pamahalaan ang seguridad ng ating mga kababayan habang ginugunita ang bagong taon. Ayon kay PNP spokesperson and Information Chief Brigadier General Gene Fajardo, walang naitalang untoward incident noong bispiras ng Pasko. Naomi, ang paalala nga natin sa publiko no, ang iba yung pag-iingat ng ating mga kababayan. Lagi nating tandaan na mas mahalaga pa rin ang buhay kumpara sa kahit anong bagay. At yun ang update mula dito sa Quezon City. Balik muna sa iyo, Naomi. Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes. Samantala, napasa kamay ng mga otoridad ang 3 suspect na nagbebenta umano ng mga illegal na firecracker online. Ang 3 lalaki ay nahuli sa bisa ng ikinasang entrapment operation ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG sa Metro Manila at Tarlac. Nakumpiska din ng otoridad sa magkahiwalay na operasyon ng halos 7,000 piso at higit 5,000 piso na halaga ng mga iligal na firecracker. Naharap naman sa kasong RA 7183 o Act Regulating the Sale, Manufacturing, Distribution, and Use of Firecrackers and Pyrotechnic Devices, pati na rin sa Section 6 ng RA 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012 ang mga suspect. Samantala, binalaan naman ng PNP-ACG ang publiko hinggil sa pagbebenta ng iligal na paputok online at huwag na itong gawin dahil mayroon itong kaakibat na multa at parusang pagkakakulong.
Patuloy ang paalala ng Department of Health sa publiko na salubungin ang Pasko at Bagong Taon na ligtas at malusog. Ang paalala ay nilabas ng DOH matapos makapagtala ng 43 biktima ng paputok mula December 22 hanggang 25. Ayon sa DOH, mas mabuting gumamit na lang ng mga alternatibong pampaingay tulad ng torotot, kaldero o magkaraoke kasama ang pamilya at kaibigan. Bantayan din ang mga bata na iwasan ang paggamit ng paputok. Manood na lamang ng community fireworks display sa inyong lugar. Maging handa at siguraduhing may first aid kit kung sakaling masugatan dahil sa paputok. Christmas holiday tree sa Tagum City, agaw atraksyon kaya talaga namang dinarayo ng mga turista. Silipin yan sa balitang pambansa ni Genevieve Duron Abangan ng PIA. Kakaibang saya na naman ang dala ng bagong disenyo ng Tagum Christmas Holiday Tree na tumitindig sa Tagum City Hall ground sa tayog na mahigit 200 talampakan. Sa taong 2024, Noah's Ark ang disenyo nito. Noon pa may dinadayo na ang Christmas Holiday Tree ng Tagum kaya't bawat taon ay mas pinapaganda pa ito na may kakaibang disenyo. Pinupuntahan ko talaga ito bata pa lang because naaaliw talaga ako pag nakikita ko ang Christmas tree na to because also it is the pride of us na Tagumeños that we have the tallest Christmas tree in the Philippines. At dahil sa dami ng taong bumibisita, masilayan lamang ang kinang at ganda nito, likha nito'y oportunidad sa hanap buhay. Nakakatuwa kasi ang daming mga taong pumupunta dito. Tingnan yung aming Christmas tree. Yung mga paninda namin dito, na nabibili kasi ang daming taong pupunta dito. Siniguro naman ng LGU ang kalusugan ng mga bumibisita sa Tagum Christmas Holiday Tree. Ngayong Christmas kasi kinoconsider talaga ng LGU Tagum na aside from nag-enjoy sila habang kumakain dito sa Avenida, the medical team from the City Health Office of Tagum is also present. Mula sa PIA Davao, Genevieve Duron Abangan para sa Balitang Pambansa. Anti-smoking campaign mas pinaigting pa sa Zamboanga City sa pamamagitan ng Smoking Cessation Program. May Balitang Pambansa si Justin Bulano ng Radyo Pilipinas Zamboanga. Dahil sa tumataas na bilang ng kaso ng cancer sa Zamboanga City, pinaigting na ng Zamboanga City Medical Center ang kanilang anti-smoking campaign. Ito ay sa pamamagitan ng kanilang inilunsad na smoking cessation program sa naturang ospital. Overall, before 2023, mga 800 cases ng ata kagabi ng cancer. For 2024, mga 3,000 plus siya. So, si Miro Celestiam Cancer Center, may manadapat-hindi, makalastima kayo. So, this is one way na pwede kita kasi kita viral burden del cancer is to prevent smoking. At para tuluyang mapababa ang bilang ng mga naninigarilyo sa lungsod, itinuro ng ZCMC kung paano mag-enroll sa smoking cessation program at ang mga benepisyo na maaaring lang makuha sa ilalim ng naturang programa. Or you can also visit us at the Public Health Unit. Then there's an assessment form. Once you fill out the assessment form, you will be now enrolled to the smoking cessation program. Ang naturang programa ay naglalayong hikayatin ang mga individual, lalo na ang mga smoker na tuluyan ang tumigil sa paninigarilyo. Mula sa Radyo Pilipinas Zamboanga, Justin Bulanon para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga. Tumutok muli sa ating programa mamayang alas 12 ng tanghali kasama ang buong puwersa ng Presidential Communications Office. Ito ang nagkakaisang puwersa na pagbabalita, hatid sa inyong komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin. Mula sa PTV, ako si Naomi Tiburcio at ito ang Balitang Pambansa.